Hello guys! Welcome back sa aking channel, Nanay Susie. Gusto ko lang guys ipaalam sa inyo na ang Facebook page ko na Nanay Susie ay na-hack. At gusto kong ipaalam sa inyo at gusto ko kayong bigyan ng tips kung paano na-hack ang aking Facebook page at ang aking Facebook account. Dahil sa Reels at sa marami nang gumagamit ng Facebook at marami na ang kumikita ng libo-libo dahil sa Reels sa Facebook, kaya marami na ang hacker ngayon. Kaya bibigyan ko kayo ng tips kung paano mapasok ng hacker ang inyong account o ang inyong Facebook page account. Pero bago ang lahat ay paki-like na lang at subscribe kung nagustuhan ninyo ang videong ito. Ganito yun guys, mayroong nag-message sa akin sa aking email na ang pangalan ay Rooney Rhea. Ang sabi niya ay maglalagay daw siya ng ads sa aking Facebook page at babayaran daw niya ito ng $600 at kung dalawang ads daw ang ilalagay niya sa isang araw ay babayaran daw niya ako ng $1-2. O diba? Ang laki. Kaya nagka-interest ako doon. Tapos ang sagot ko, sure, sabi ko. Pagkatapos nag-message siya na sabi niya, i-open mo ang social mo dito sa email mo. Tapos nung in-open ko yung social ko, nakita ko na may message si Facebook at in-open ko ito. Sabi niya, i-open mo at ipasok mo ang iyong page, sabi niya. Mag-get started daw ako doon sa, get started ko daw ang aking Facebook at ipasok ko daw ang aking Facebook page. Nung tiningnan ko yon ay ads account yun. Ang email na yon ay galing sa Facebook sa ads account. Pagkatapos, nag-get started ako at ipinasok ko ang aking Facebook account. Sabi niya, i-screenshot ko daw pero hindi ko gin-screenshot. At pagkatapos, sabi niya, ipasok mo pa ang iyong page. Pagkatapos, nag-get started ako. Tapos may nakalagay doon na join. Mag-join daw ako. Pagkatapos sabi niya, ipasok ko pa daw ang isang account ko. Ang isang page ko daw. Tinanong ako kung ilang page daw ang mayroon ako sa Facebook. Sabi ko, 2. Sabi niya, ipasok mo pa ang isa. Pagkatapos, nahalata ko na dahil ang email na yun galing sa Facebook ay galing yun kay Meta business account. Kaya sabi ko, nagtaka na ako doon kaya nagpalit ako ng password. Nung pinalitan ko na ang password, huminto na siya sa pag-chat sa akin. Pero hindi pa doon natapos ang lahat dahil sinusubaybayan pala niya na mag-online ako sa Facebook at gusto talaga nila pasukin ang aking Facebook account dahil nakita nilang healthy ang aking page at ang aking Facebook account. Kaya gusto pala nila ito pasukin. Isang araw, nag-online ako doon sa Chrome dahil gusto ko iayos ang aking Facebook account para pag na-monetize ako doon sa aking Facebook account at sa Facebook page ay magiging okay na ang aking Facebook account at ang aking Facebook page. Ang hindi ko alam ay sinusubaybayan pala nila ako na mag-online para makuha nila ang aking Facebook page at ang aking Facebook account. Inayos ko ang aking Facebook account at Facebook page doon sa Chrome. Pinalitan ko ang aking email at ang aking password ay pinalitan ko. Pero habang inaayos ko, ay mayroong akong natanggap na message galing sa email ko. Kapag nag-message guys, di ba makikita natin yan doon sa taas ng ating mobile. Pagkatapos ginanon ko, nakalagay doon na you are requesting the code number in your email. Pagkatapos akala ko kasi dahil lang yun sa pagsisit up ko ng aking Facebook. Pagkatapos sabi niya enter your code. I-enter ko yung code. Pagkatapos kong nai-enter ang code, ay may nakalagay doon sa baba na change password. Change ko agad yung password ko.
Naku, hindi ko na mag-change, hindi ko na, i-type ko yung dating password ko, hindi na yun ang password ko. Pagkatapos, nag-forget password ako. Pagkatapos, ayun, okay na. Pinapili ako pinapili ako kung saan i-send ang code ko. Sabi ko sa number ko, kaya sa number ko nilagin send ang code ko doon sa pag-forget password ko. Kaya doon ipinasok ko ang code number. Pero pwede pa pala nila yon mapalitan dahil pwede pala sila mag-forget password kapag inopen nila. Bago ko pala palitan ang aking password, may nakalagay pala doon na you are online in your device and in your desktop. Sabi niya, accept. Pagkatapos, in-accept ko. Tapos may tumunog na parang computer. Ting! Sabi niya, ay nako, naka-online na ako pala doon sa doon pala nila nakuha yung account ko at saka yung Facebook page ko, doon pala nila napasok dahil okay ko yon na you are online into device dahil dalawa ang cellphone ko, naka-online ako doon sa dalawang cellphone ko. Pagkatapos may nakalagay pa doon na desktop. Pag-accept ko noon ay lumabas ang dalawang mobile ko at desktop. Doon na ako nagtaka. Pero pinabayaan ko lang yun dahil patuloy pa rin ako sa pag-set up ng aking Facebook account. Sinet up ko lahat. Pagkatapos noon ay kapag nag-online ako, maririnig ko yung tunog ng computer, 'di ba? Kapag nag-online ka, iba talaga yung tunog ng kahit na naka-earphone ako ay naririnig ko doon ang tunog ng computer. Sabi ko, hindi naman ako naka-online sa computer, pero maririnig ko na parang tumutunog yung computer kapag nag-send ka ba ng message o gumagamit ka ng computer. Maririnig ko talaga habang nag-online ako, maririnig ko yung tunog ng computer. Pero pinabayaan ko lang yun dahil nga wala akong alam doon na napasok na pala ako ng hacker. Pagkatapos nagtataka ako, araw-araw ay maraming nagpapa-friend request. Pagkatapos accept lang ako na accept para makuha ko yung 5,000 followers para ma-monetize na ako sa Facebook. Sige ako accept ng accept. Halos oras-oras ay ang daming nagpapa-friend request na mga foreigner. Hala, sige, accept lang ako ng accept oras-oras. Sa 3 days ay nakuha ko yung 5,000 followers. Pagkatapos, doon na. At tumaas na rin ang aking stream ads. At nagtataka ako dahil sa message ko ay mayroong mga group na pumapasok sa messenger ko. Nagpo-post sila ng mga malaswa na mga message. Tapos kapag nag-live ako doon sa group na yon, mag-live ako, maya-mayaan doon na naman ako. Pagkatapos nainis ako, gin-block ko silang lahat doon sa group na yon, gin-block ko sila yung lahat. Pagkalipas ng isang oras, nandun pa rin sila. Doon na ako nagtaka, bakit kaya gin-block ko na silang lahat? Bakit nandun na naman sila? Sabi ko, kaya pala hawak na ng hacker ang aking account. Doon pala sila nakapasok noong nag-online ako sa Chrome. Dahil nga, naipasok ko yung code number na nag-change password sila, naipasok ko yung code number. Pagkatapos, parang hindi ko lang pinansin yun. Pero nagtaka na ako, pero hindi ko lang pinansin hindi ko rin alam kung ano ang gagawin ko. Pagkatapos, kinopen ko yung Nanay Susi ko, mayroong message na kagaya ng message ni Ria sa akin na I will put ads in your Facebook account and I will pay you $600 per ads. Sabi niya, pagkatapos tiningnan ko ang dami ng message. Nung tiningnan ko, ako ang nagme-message pero hindi naman ako nag-message. Nakita ko sa Nanay Susi page ko na ako yung nagme-message sa mga may page.
na nag-o-offer ako ng $600 na maglagay ako ng ads sa kanilang feeds. Kaya doon ko na nalaman na na-hack ang aking account. Pagkatapos, nagpanik na ako. Gin-screenshot ko yun, tapos gin-post ko na doon sa Nanay Susie feeds ko. Pagkatapos, nakita ko walang nagko-comment na Tagalog, puro English ang nagko-comment. Puro English ang nagko-comment na sabi niya, you will message me, I will help you to recover your feeds account, sabi niya. Pagkatapos nag-message ako doon sa nag-comment na yun. Sabi niya, do you have a screenshot or proof about the hacker? Sabi ko, yes. Tapos ginsend ko sa kanya lahat ng mga screenshot ko doon sa Roneria na yun na natanggap ko ang message niya galing sa email at ang lahat-lahat na ipinasok ko sa aking Facebook account, ang lahat ng get started ko ay naka-screenshot. Ginsend ko yun sa kanya. Pagkatapos, nagtaka ako bakit puro English ang nagko-comment. Kaya pala yun pala, ang mga hacker lang pala naman ang nagko-comment doon. Pagkatapos marami ang nag-comment, punta ka sa Instagram, sabi niya si ganito, makatulong yan sa'yo. Tapos nagsisend sila ng mga link, sabi niya, open this link to help you. Pagkatapos, sabi ko, hala, mga hacker siguro ito siguro yung mga hacker. Doon na ako nagtaka. Pagkatapos pumunta ako sa Facebook ko, ang dami nila ring comment doon dahil nag-post din ako doon sa Facebook profile ko. Doon nagko-comment din sila. Isa lang yung nagko-comment doon sa Nanay Susie ko at doon sa Facebook account ko. Pagkatapos nag-change password ako, doon na nawala yung account ko na Nanay Susie, doon na nawala yung page ko na Nanay Susie dahil nag-change password ako. Hindi ko na mahanap, hindi ko na mahawakan ang page ko kahit na nag-report na ako sa Facebook. Na kuha ko ang aking Facebook account dahil nag-change password ako at lahat nabawi ko ang aking Facebook account, pero ang Facebook page ko sa masamang palad ay hindi ko siya nabawi dahil nga inalis na nila ako bilang admin doon sa Facebook page ko. Kaya hawak na nila ngayon ang aking Facebook page. Kaya guys, ang mga subscribers ko dito at followers dito sa YouTube, minsan nagmi-message sila doon sa akin sa aking Nanay Susie Facebook page. Hindi na pala ako ang may hawak noon guys dahil hawak na ng mga hacker. Kahit na inireport ko na yun kay Facebook, hindi ko rin alam kung anong gagawin ko para mabawi ko ang aking Facebook page. Kaya kung pwede i-report na lang ninyo para ma-block na ito ni Facebook para hindi na nila mahawakan. At ngayong umaga nakita ko ay may post na doon yung hacker na hubot-hubad at nakatuwad doon sa MyD ng Nanay Susie feeds ko. Kaya puro mga malalaswa ang kanilang post at saka ginagamit nila ang messenger ng Nanay Susie ko sa pag-message sa mga Facebook page. Kapag makikita nila na healthy ang iyong Facebook page at ang iyong Facebook account na pwede itong kumita at pwede ka nang maglagay ng iyong bank account para ma-assist nila ang iyong bank account. Kaya tips ko lang sa inyo guys, kapag mayroong nag-message sa inyo sa messenger na ganyan, I will give you $600. I will put ads on your Facebook page or Facebook profiles. I will offer you, sabi niya. Ang mga brands nila ay yan, mga branded brands ang sasabihin nila sa inyo. Mga Nike, mga ganon. Ang ads daw na ilalagay nila sa page ninyo. Huwag kayong maniwala doon guys. Huwag kayong masilaw kagaya ko na nasilaw ako doon. Uy, hala, sabi ko, ang laki ng offer. Sabi ko, hala, ito na ba yun ang sinasabi nilang may mag-o-offer sa'yo ng ads? Sabi ko, akala ko yun na, kaya pala hacker pala yun o scammer. Gusto nila ma-assist ang iyong bank account.
Kaya kapag naglagay ka doon, kapag na-monetize ka na at maglagay ka ng iyong bank account, ay gusto nilang hawakan pati ang iyong bank account at mawawala ang lahat ng pera mo sa bangko. Scammer at hacker ang kumuha ng aking Facebook page. Kaya guys, paalala ko lang sa inyo, kapag nakatanggap kayo ng ganong message ay huwag na ninyo patulan, huwag na ninyo pansinin. Kung maaari, i-block na ninyo ang nagmi-message sa inyo ng ganon para hindi ma-hack ang inyong account, dahil dyan pala napapasok ng hacker ang ating account, dahil pwede pala sila mag-change password, at kung ang iyong password ay naka-save sa Google, sa iyong Google account, ang iyong passwords, kasi ako mahilig ako kasi kapag naglagay ako ng password, save to Google, tapos sinisave ko yan. Kapag nag-online ka pala, lalabas pala yan doon ang save password mo. Pwede pala nila yon ipindot ang save password na yon para ma-open nila ang iyong account, na kahit hindi na nila i-type ang iyong password, ay pwede pala nila yon mahawakan ang account mo kapag pinindot lang nila yung save password. Kasi ako pag nag-online ako, daming lumalabas doon na mga save password ko yan sa Google. Pipili lang ako doon kung anong account ang pindutin ko. Nakasave yan doon, ma-open ko yung Facebook account ko. Kaya siguro mas maganda na wag na tayo mag-save password. I-type na lang natin ang ating password para hindi madali mahawakan ng hacker ang ating account. O sige guys, yan lang ang tips ko sa inyo ngayon para ma-alert kayo na hindi ma-hack ang inyong Facebook page o kahit dito ang inyong YouTube account, para hindi ma-hack ng hacker. Ay sana napanood ninyo ang tips kong ito. O sige guys, yan lang guys. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin, subscribe nyo. Sa kada upload ko ng mga tips ay mapanood ninyo. O sige guys, yan lang. Maraming salamat.